Hello mga kababayan. Pag-usapan lang po natin yung mga naganap na rally nung nakaraang linggo sa ng mga kababayan natin sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Nagkaroon po kasi ng mga rally sa Japan, sa Australia, sa Canada, sa New York, sa Netherlands. Sa Netherlands, halo-halo na sila doon. May Germany, may Frances, may taga-France. Basta halo-halo na yung mga kababayan natin na patuloy na pananawagan na pabalikin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kasi nga po, ang illegal po talaga ang pagkakadakip sa kanya dito sa Pilipinas. Napanood niyo naman po yung Juan sa Senado hearing. Ayon mismo kay Amy Marcos, wala talagang red notice. Wala ring warrant of arrest. Parang ang nakita lang daw nila, yung sa galing sa Interpol na nagpapaalala lang na, oy, meron kaming taong ganito. Kasi mga kababayan, mga boss, hindi naman kasi wanted si Pangulong Duterte sa Interpol. Hindi rin naman siya wanted sa ICC. Ang pinagtataka ko lang po, bakit nila sa pilitang dinala doon sa Netherlands si Pangulong Duterte? Halatang-halata po na political motivation po ito. Kasi kung papansinin niyo po, yung huling rally nila sa Hong Kong, doon po lalong lumakas yung vote straight PDP laban. Kasi nga po, ang sabi doon, kailangan tulungan natin si Inday. Ang tanging niyang pakiusap sa mga kababayan na sa Hong Kong na kailangan iboto lahat yung PDP laban. Kaya lalong lumakas. Ngayon po, nung pag-uwi ni Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, bigla nilang inaresto. May hindi nga nila dinaan sa korte yung ni Pangulong Duterte. Basta, sabi ni General Torre, kailangan sumakay tayo ng aeroplano at didiretso ka na sa dahig. Ang sabi naman ni Pangulong, kailangan patayin mo ako rito. Nasa video naman po lahat yan. Hindi ko naman po sinabi yan. Sinabi po nila lahat yan. Tapos, alam mo naman, nagbawala doon si pagka-brusko ni General Torre, hilahin ko yan. Oh. Ngayon, ang sinasabi niya, si Miguel Dia daw hilahin niya. Hindi po si Miguel Dia. Bakit si Miguel Dia ba aristuhin niya? Si Pangulong Duterte po talaga yung sinasabihan niya ng gano'n. Alam mo naman po natin siyempre, sabi niya lang po yun kasi na-corner na po sila dun Sino ba aristuhin niya? Sino bang ayaw sumama sa kanila? Di ba si Pangulong Duterte? Masyado pong illegal ang ginawa nila kasi mga kababayan, sa totoo lang, kaya po umuwi ng maaga. Alas 4 pa po ang flight noon galing sa Hong Kong. Pero ang ginawa niya, mag-umaga siyang umuwi, maaga siyang umuwi. Kasi nga, ang iniisip talaga ni Pangulong Duterte, na idadaan siya sa korte ng Pilipinas. Yung po talagang inaano niya, inaasikaso niya, ine-expect niya. Kasi wala naman siyang wala naman siyang kaso. Kaya, kung mayroong warrant of arrest, i-extradite siya doon sa Netherlands, so kailangan may approval ng Korte ng Pilipinas. Hindi lang pwede na pagkadakip mo, diretso agad. May reglementary period po yan. Sa The Hague naman, sa the Netherlands. Yun ang problema dyan. So ngayon, mga kababayan, kaya nagkakaganyan. Kita mo naman sa Senado, sila mismo nagkabulbul sila doon kasi sinabi ni John Vic Rimulya sa media nung in-interview siya ni Pinky Webb, pinalo talaga nila yan. Tapos, anyet, pagdating sa Senado, wala naman daw plano. Dahil lang sa chismis na narinig nila kay Pangulong Duterte. Isipin mo, mas una pang nalaman ni Pangulong Duterte kaysa gobyernong ito na may warrant of arrest. Tapos sila, nung narinig nila yun, nag-usap-usap na sila. So, mga marites to mga taong gobyerno natin. Ngayon, ito naman si Boying Rimulya, ang sinasabi naman nito, sa abot ng aking makakaya, ang Pilipinas daw, sa state,
hindi membro ng ICC. Pero kung ang ICC may habulin na individual, pwede raw. Paano nangyari yun, mga kababayan? Mga boss, saan ba kukunin yung tao? Di ba sa Pilipinas? Kung hindi pwede ang state, pwede ang individual, mayroon ba talagang batas na ganun? Tanong ko lang po kay DOJ Secretary Boying Rimulya, mayroon bang ganung batas, sir? Kasi parang kung ang Pilipinas hindi member, pero pwede siyang dumampot ng isang tao dito para dalhin sa Netherlands. Anong batas kaya ang mayroon doon? So, mga kababayan, pakinggan po natin itong mga rally doon sa iba't ibang bansa na suporta kay Pangulong Duterte na na pauwi na siya. Pakinggan po natin itong mga kababayan natin doon sa Netherlands. Hanggang pa-birthday kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga supporter ng kanilang pamilya maging ang mga kumukontra. Magbabalita si Joe Francisco. Matapos sa mga talumpati sa stage, pumila naman ang mga Duterte supporters mula sa iba't ibang parte ng Europa para makuna ng litrato kasama si Vice President Sara Duterte. Sa birthday niya, babalik ba kayo? Of course, babalik kami sa birthday niya talaga. Kayo ay nandito ngayon dahil Dahil support namin si Tatay Digong. We live in Belgium. Punta talaga kami extra dito. Kahit bukas may trabaho kami, late na kami makauwi ng bahay. Pero support talaga Duterte. ano panawagan mahal niyo lang. para sa kanya? Ano yung panawagan ninyo? Be strong, and then we believe on him and we love him very much. Pinuno ng mga kapatid nating overseas Filipino workers ang malaking bahagi ng Het Malieveld Park nitong linggo. Para sa mga pagpapakita rin daw ito ng support ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumanta din sila ng mga tinaguriang Duterte anthems. Sa stage, in-update ni VP Sara ang mga naroon sa kalagayan ng kanyang ama. Tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob ang Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Sa likod ng stage, sinabi niya sa media ang opinyon ng ama ukol sa kasong kinakaharap dito sa ICC. May isa pa raw bilin si Digong sa kanya. Lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Pero ayon kay Atty. Cristina Conti, malabo ito. For the 4 crimes, main crimes that the court tries, crimes against humanity, crimes of aggression, genocide and war crimes, no interim release has been granted by the court for any of those. Yan po, mga kababayan. Tingnan mo yung mga suporta ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Ano po yan, mga kababayan? Marami po yan. Mayroon po sa Japan. At Japan naman po, nag-ikot-ikot yung mga tao doon sa Japan kasi wala nang mapagpwestuhan sa dami ng taong pumunta. Yung nakuha na po yun ng isang vlogger na si Banat Bay. Sana, Boss Banat, ipakita nyo po yun sa vlog ninyo. Kasi po, pati po sa New York, mayroon po dong mga kababayan. Parang people power na po doon sa ibang bansa. And yet, dito sa atin, nationwide din po ang pananawagan na people power na ba? Di ba po? Parang parang ang saya-saya pag nag-people power na. Kaya tayong mga kababayan dito sa Pilipinas, kailangan natin ng lumabas, mapayapang pag-prayer rally sa kalsada. Yun lang ang ating gagawin kasi huwag natin silang
Huwag natin silang bigyan ng dahilan na gamitan tayo ng dahas, di ba po? Yung ano lang tayo, lumabas tayo lahat, pagsuporta, panawagan kay Pangulong Duterte na makabalik na rito. Ano pa ba ang sasabihin ng makakaliwang grupo? Hindi talaga nila papayagan. Ay galingan nyo, ebidensya nyo. Kasi sa pagkahuli pa lang ni Pangulong Duterte, illegal na. Ayan, naglalabasan na. At sigurado ako, yung nang-hearing doon sa Senado, nagiging paborable kay Pangulong Duterte yun. Di ba po? Naging pabor. Kasi lumabas po talaga ang totoo doon na walang raid notice. Di ba po? Yun po ang totoo. Kaya nga po, sa mga susunod na araw, pagka dumating po yung mga na panahon na magkaroon ng rally ulit sa birthday ni Pangulong Duterte, sama po tayo mga kababayan para naman po makapagsuporta tayo kay Pangulong Duterte. Kasi sobra po ang Magandang araw sa inyo mga banateros. ito po ang Japan rally doon sa Japan. Ito po si Banat Bay. Hiramin ko muna yung tape mo, Boss Banat Bay, para mapakinggan ng ating mga kababayan. Worldwide po ang people power para ho kay Pangulong Duterte. Ayan. At hindi lang po yun. Ang matindi naman sa kabilang kampo, naglalaglaga na po sila. Alam mo naman, yan ang unitae, walang tulungan, at higit sa lahat, traiduran. Yan ang totoo. Hindi totoo po mga kababayan. Yan po ang nangyayari. Sa kampo ng mga Duterte, united ang mga kababayan natin, kahit yung mga OFW organization. Kasi alam mo mga kababayan, medyo sakit na nating mga Pilipino ito, lalo na yung mga OFW natin. Alam nyo yan, na meron talagang minsan kiskisan among OFWs, even if pareho sila ng pinaglalaban, nagkikiskisan. Pero ngayon, nag-unite for one cause, which is bring back Duterte, di ba? Pero yung kabilang kubol, ano ginagawa nila? Ayun, pati yung kapatid nilalaglag. O, di ba? Ang lupit. Kaya pag-uusapan natin yan, ha? Malupit talaga itong Marcos na ito. Yung una niyang nilaglag, yung tawag dito, yung kanyang executive secretary na loyal ally, loyal defender. Ngayon, nilaglag niya, di ba? Si E.S. Rodriguez, tandaan yun, di ba? Pero akala natin, sagad na yun. Kasi sabi natin, grabe naman pagka-traidor nitong Marcos na ito. Diba? Nilaglag niya yun. Pagkatapos naman niyang nilaglag yun, inilaglag naman niya yung kanyang partner. Sino? Si BP Sara Duterte. O, diba? Kita nyo naman kung anong nangyari. Pina-impeach. Pati yung taong nagpalibing sa kanilang ama ay nilalaglag naman nila ngayon, di ba? Which is si Pangulong Duterte. Nalaman natin through the hearing that there was no red. This is a burger. And here's one from Food Panda with 100 pesos. Kaya lang mahirap mga kababayan. Red notice. Sa madaling Pakinggan po natin yung we are rally na. Pero mas ma-imagine ninyo yung nangyayari. Ipapakita ko ho sa inyo. Ha? Kukulay green sila, may papalabas silang video. Ganun kalupit yung nangyayari. Ayan po. Tingnan mga kababayan, sigawan sa Japan yan. At take note mga kababayan na hindi ho ito magkakakilala. Okay? Yung mga organizer, Hachiko yan gagawin. Alam mo sa Hachiko, yung aso na. At take note mga kababayan na hindi ho Duterte event. Ganun kalupit mga kababayan. Kahit yung mga nandun. Ngayon mga kababayan, kita nyo yan. Maganda po talaga ang nangyari ngayon. Hindi nga natin alam, baka people power na ba sa ibang bansa? Kasi naglalabasan na po yung mga kababayan natin doon sa ibang bansa. So mga kababayan, sa March 30 at 28 yata, mayroon yata pinaplano na rally para sa birthday ni Pangulong Duterte. Sama po tayo mga kababayan. Sa ano po tayo nasuporta? Sa mapayapang paraan lang po. Prayer rally lang naman po yun. At pa-birthday lang kay Pangulong Duterte. May pagkakataon po kayo mga kababayan. Sama po tayo.
Don't forget po, vote straight, PDP laban, alang-alang kay BP Sara at kay Pangulong Duterte pakiusap niya. Ako po ulit si Deo Durano, magandang umaga po at hapon sa inyong lahat.